Matuto ng tamang kaalaman at mga paraan sa pagtatanim, pangangalaga, pag-ani at pagdevelop ng iba't ibang mga produkto hango sa niyog. Makinig na at lumahok sa libreng pagsasanay on air. Handog sa inyo ng inyong Radyo Eskwela. Hatid ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute. O, huwag liliban ha, dapat laging present. Ito ang Masaganang Kokobuhayan School on the Air on Coconut Production and Processing. Isang maligaya at mapagpalang araw kay ATI at sa lahat po ng nakikinig sa impilang ito. Ngayong araw ay ang ikalawang episode ng ating School on the Air, Masaganang Kokobuhayan, Radyo Eskwela sa Pagnunugan. Ako po'y bumabati sa mahigit 500 farmer enrollees mula dyan sa Distrito 1 ng probinsya ng Cagayan. Makakasama po ninyo ako sa ikalawang episode ng ating programa. Ako po si J.R. Soriano Batad at mamaya po ay makakasama po natin si Mr. Noel Compra, ang agriculturist ng Philippine Coconut Authority upang talakayin ng mas malalim ang mga program component ng CFIDP. Ang SOA for Coconut na ito ay inihatid sa inyo ng Agricultural Training Institute Regional Training Center 2, ang Department of Agriculture Regional Field Office Number 2 at ang Philippine Coconut Authority kasama ang mga iba't ibang local government unit at provincial local government unit ng probinsya ng Cagayan. Welcome po sa pangalawang episode ng ating School on the Air for Coconut, Masaganang Kokobuhayan, Radyo Eskwela sa Pagnunugan. Ang SOA for Coconut ay isang programang nagbibigay ng impormasyon sa mga makabagong teknolohiya sa pagsasaka, lalo na sa pagtatanim ng niyog. Sa Coco Tanong noong nakaraang episode, magbigay ng isang program component ng Coconut Farmers in Industry Development o CFIDP. Magbigay ng isang program component ng Coconut Farmers in Industry Development o CFIDP. Ang mapalad na nagwagi ng 100 electronic load ay mula dyan sa Barangay Villa Santa Teresita, Cagayan. Walang iba kundi si Miss Violeta Tabag. Once again po, congratulations kay Ma'am Violeta Tabag. Kayo po ay nanalo ng 100 pesos electronic load. Samantala, para sa ating Coco Tanong ngayong episode, anong executive order ang nagpapatibay sa mga magsasaka ng niyog at plano sa pagpapaunlad ng industriyang ito? Anong executive order ang nagpapatibay sa mga magsasaka ng niyog at plano sa pagpapaunlad ng industriyang ito? Abangan ang sagot sa pagtatalakay ng ating speaker sa araw na ito. Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Noel Compra, Agriculturist 2 ng Philippine Coconut Authority Cagayan, at ako po ang inyong makakasama ngayong araw na ito. Noong nakaraang linggo, napakahusay na ipinaliwanag ni Dr. Laris Alaska, OIC Center Director ng Agricultural Training Institute, ang Coconut Farmers and Industry Development Plan. Mula sa pagbuo nito, ang 6 na pangunahing bahaging programa at ang proseso ng pagsali ng mga magsasaka ng niyog. Yon, ating pag-uusapan ng mas malalim ang CFIDP. Ang mga iba't ibang programa at proyekto na nakapaloob sa 6 na program components nito at ang mga pakinabang nito para sa ating magsasaka. Bago po nating pag-usapan ang mga iba't ibang programa ng CFIDP, atin munang alamin ang kalagayan ng ating bansa patungkol sa niyog. Sa coconut production sector, meron tayong 51% sa ating coconut farmers ay walang lupa or manggagawa lamang sa mga niyugan. 90% ng magsasaka ng niyog ay nasa ibaba ng antas ng kahirapan. Meron ding 10% sa kabuuang bilang ng ating niyog ay matanda na or hindi na produktibo. 50% din sa kabuuang bilang ng ating niyog ay may kakulangan sa abono. At 80% ng mga nyogan ay monocrop farms lamang o walang ibang tanim o integration. Sa tulong ng iba't ibang programa sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Development Plan, ating matutugunan ang mga suliranin ng ating magsasaka ng niyog batay sa mga datos na ating nakalap. May 6 na program components ang Coconut Farmers and Industry Development Plan. Binubuo po ng CFIDP Development Framework.
unang programa ng CFIDP ay ang Social Protection. Nakapaloob po dito ang Health and Medical Program at ang ahensyang nakatuon po dito ay ang Philippine Coconut Authority. Crop Insurance Program, katuwang ang Philippine Crop Insurance Corporation. Ang Scholarship Program, katuwang ang Commission on Higher Education at ang Training Programs, katuwang ang Agricultural Training Institute at ang Technical Education Skills Development Authority. Pangalawang program components po ng CFIDP ay ang Farmers Organization and Development. Nakapaloob po dito ay ang Coconut Farmers Organization and Empowerment through Co-op. Katuwang po ang programang ito ay ang ahensya ng Cooperative Development Authority. Pangatlo po ay ang Hybridization Program. Nakapaloob po sa programang ito ay ang hybrid production at ang ahensyang nakatuon dito ay ang Philippine Coconut Authority. Research on hybrid, katuwang po ng programang ito ay ang ahensya ng DOST PICARD. At ang pang-apat po na program component ng CFIDP ay ang Farm Rehabilitation and Improvement. Nakapaloob po sa programang ito ay ang Intercropping Project. Katuwang po ang Department of Agriculture High Value Crops Development Project. Ang Animal Integration. Katuwang po ang Bureau of Animal Industry at ang Dairy Integration. Katuwang po ang National Dairy Authority. Ang panglimang program components po ng CFIDP ay ang Integrated Processing. Nakapaloob po sa programang ito ay ang Shared Facilities for Coconut Processing. At ang ahensyang nakatuon dito ay ang DA PhilMec. At ang pang-anim po na program components ng CFIDP ay ang support services. Nakapaloob po sa programang ito ay ang credit programs. Katuwang po ang Development Bank of the Philippines and Land Bank of the Philippines. Research and Marketing Promotions. Katuwang po ang Department of Trade and Industry. At ang Infrastructure Development. Katuwang po natin sa programang ito ay ang ahensya ng Department of Public Works and Highways. So, sa unang program components po ng CFIDP ay ang social protection. Nakapaloob po sa programang ito ay ang health and medical program. At ang Philippine Coconut Authority, ang agency o ahensya po na nakatuon sa programang ito. Layunin po ng programang ito ay upang matugunan ang mga pangangailangan ng ating mga coconut farmer patungkol sa kanilang mga kalusugan. So, ang mga pamantayan para maging karapat-dapat na benepisyaryo sa programang ito ay ang mga rehistradong coconut farmers sa National Coconut Farmers and Registry System. Pangalawa, manggagawa sa nyugan, nangungupahan sa nyugan, at may-ari at manggagawa sa nyugan. So, nandito rin ang mga pamantayan sa mga kwalipikado dependents ng coconut farmers. Una, legal na asawa. Pangalawa, anak na 20 taong gulang pababa, walang asawa at walang trabaho. Pangatlo, anak na 21 taong gulang pataas at may kapansanan. Pang-apat ay ang magulang na may permanenteng kapansanan anuman ang edad nito. So, ang mga programa na pwedeng makuha or ma-avail ng coconut farmers under po ng health and medical program ay ang libreng hospital confinement na hindi hihigit sa 24 na oras. Libreng operasyon, libreng konsulta, laboratorio or diagnostic examination at libreng gamot o medisina. Kasama na din po ang libreng gamutan para sa mga catastrophic o life-threatening illnesses kagaya ng cancer, sakit sa puso, diabetes at iba pa. At ang pangalawang programa na nakapaloob po sa social protection ay ang Crop Insurance Program. Katuwang po ng programang ito ay ang Philippine Crop Insurance Corporation. Ang layunin ng programang ito ay upang maproteksyonan o maisiguro ang mga coconut farmers ang mga tanim na nyog mula sa pagkalugi dulot ng kalamidad at pati na rin ng mga peste at sakit ng niyog. So, ang mga programa na nakapaloob sa crop insurance program, una ay ang CTMIPP or ang Coconut Tree Mortality Insurance Product Package.
May coverage ito na hanggang 50,000 pesos per hectare at maximum na 1 hectare per farmer. May libreng insurance premiums na 2% of the total amount insured. At may built-in death benefit component naman na nagkakahalaga ng 10,000 pesos. Ang kwalipikadong pwedeng makapag-avail ng programang ito ay ang mga edad 80 years old and below. So ang mga pamantayan sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng programang ito, una ay ang NCFRS registered na may sukat ang kanilang nyugan na 5 hektarya pababa. Pangalawa ay ang areas prone to natural calamities and all types of pests and diseases, at consider naman po ang Cagayan bilang areas prone to natural calamities. At ang priority naman po ay ang mga coconut farmers po natin na may edad 55 taong gulang pataas at nakatira sa municipalities with high poverty incident levels or 4th to 6th class municipalities. At ang mga basehan para makapag-avail sa programang ito ay ang mga coconut farmers or ang ating mga magsasaka ng nyug na hindi rehistrado ang kanilang nyugan sa RSBSA at sa NCFRS lamang ito nakarehistro. Pangatlo ay ang scholarship program. Ang ahensyang nakatuon sa programang ito ay ang Commission on Higher Education or CHED. Layunin ng programang ito ay upang itaas ang estado ng buhay ng mga magsasaka ng nyug sa pamamagitan ng pagbibigay ng dekalidad na edukasyon sa kanilang mga anak. Ang mga kwalipikadong anak ng mga coconut farmers ay pwedeng makatanggap ng hanggang 80,000 to 100,000 kada taon. Dapat lamang ng aplikante ng scholarship program ay sertipikado ng Philippine Coconut Authority at ng barangay chairman na siya ay anak ng isang NCFRS registered coconut farmer. At ang mga prioridad na benepisyaryo ng scholarship program ay ang anak o dependent ng indigent, senior citizens, person with disability, indigenous peoples, solo parents, at farm workers. At narito po ang mga listahan ng Coconut Scholarship Approved Courses. BS Agriculture, BS Agriculture Biotechnology, BS Agriculture and Biosystems Engineering, BS Agriculture Business or Agriculture Business Management, BS Agriculture Economics, Business Agriculture Chemistry, BS Agriculture Entrepreneurship, BS Agriculture Engineering, BS Agriculture Extension Education, BS Biology, BS Biochemistry, BS Business Management, BS Development Management, BS Development Communications, BS Economics, BS Environmental Engineering, BS Environmental Science, BS Fisheries, BS Food Engineering, BS Food Science and Technology, BS Forestry, BS Manufacturing Engineering, BS Marine Biology, BS Political Science, BS Physics, BS Psychology, BS Public Administration, BS Rural Development, BS Social Work, BS Statistics at BS Tourism. Ang pang-apat po na programa na nakapaloob po sa social protection ay ang Training of Coconut Farmer. Katuwang po sa programang ito ay ang Agricultural Training Institute o ATI at ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. So ang layunin po ng programang ito ay upang payamanin at paunlarin pa ang mga magsasaka ng nyog at ang kanilang mga pamilya. So, may iba't ibang programa po ang Agricultural Training Institute
Unang-una ang TOT or Farm Level Training. Sila po ay nagkakandak ng libreng mobile training para sa mga coconut farmers at coconut farmer cooperatives at coconut farmer organization. Certification of learning sites for agriculture, conduct of school on the air kagaya po ng programa natin ngayon, at ang farm business advisory services. Ang TESDA din po ay may mga iba't ibang programa kagaya ng Seek, Find, Train, Assess and Certify, and Employ Framework, conduct of training regulations, competency standards, and competency standard tools on coconut programs, skills training and assessment, scholarship program for coconut farmer and beneficiaries. Halimbawa po nito ay ang libreng pag-e-enroll o scholarship program sa mga selected NC2 courses ng TESDA, conduct of entrepreneurship training. At ang mga kwalipikadong participants po ng programang ito ay unang-una dapat NCFRS registered coconut farmer. Sila po ay kasali ng coconut farmer organization or coconut farmer cooperatives. Pwede din po sila na under PCA or the Department of Agriculture. Pwede din pong sumali ang local government unit, municipal agriculture office at ang agricultural extension workers. So ang pangalawang programa po na nakapaloob sa Coconut Farmers and Industry Development Plan ay ang Coconut Farmers Organization and Empowerment. Katuwang po sa programang ito ay ang Cooperative Development Authority na may layunin upang makabuo ng matibay at progresibong organisasyon ng magsasaka ng niyog. So, sa programa po ng CDA under the organization and strengthening of existing coconut farmers organization, unang-una benchmarking, social preparation, nagkakandak din po sila ng training on cooperative organization and registration. Nagkakandak din po sila ng pre-registration seminar at nagbibigay din po sila ng registration cost subsidies. Sa mga CFCs or Organization and Strengthening of Existing Coconut Farmers Cooperatives ay nagkakandak din po sila ng benchmarking, need assessment, provision of capacity building program, assist in the registration of coconut farmers in the NCFRS. So, Organization of Coconut Farmers, nagkakandak din po sila ng exposure to other cooperatives at nagkakandak din po sila ng orientation whether to join an existing cooperative or pwede din po silang mag-organize for their own cooperative. So ang pangatlong programa na nakapaloob sa CFIDP ay ang Coconut Hybridization Program. Katuwang po ng programang ito ay ang ahensya ng Philippine Coconut Authority na may layunin na upang pataasin ang produktibidad ng niyog at dami ng bunga na maaring magamit upang matugunan ang mababang ani ng niyog at upang mapataas ang kita ng mga magsasaka ng niyog. May iba't ibang programa ang Coconut Hybridization Program. Una ay ang Strategic Planting and Replanting. Nakapaloob po dyan ay ang pagpapatayo ng communal nurseries, pamamahagi at pagtatanim ng hybrid sa mga high suitable areas, rehabilitation through fertilization o pamamahagi ng libreng abono at tuturo ng integrated pest management practices. Establishment of seed farms. So, sa mga bagong seed farms, pwede pong nating katuwang ang mga state colleges and universities at maaari din po ang mga local government unit. At ang mga pamantayan po sa mga kwalipikadong benepisyaryo ay pwede po ang smallholder farmer registered in NCFRS with less than 5 hectares farm at preferably per beneficiary ay dapat po sila ay member ng farmers organization or
Cooperative. So nakapaloob po sa programang ito, katuwang po ng Philippine Coconut Authority ang DOSTP card at nabigyan po ng budget allocation ang PCA ng 750 million at ang DOSTP card na nagkakahalaga ng 250 million na may kabuuang budget allocation ang Coconut Hybridization Program na 1 billion pesos. At may legal basis na nakapaloob sa Republic Act 11524, specifically the Article 2, Section 4, na to develop of hybrid coconut seed farms and nurseries for planting and replanting program. Nandito po ang program components ng Coconut Hybridization Program. Unang-una, production of hybrid, seed farm establishment, communal nursery establishment, strategic planting and replanting program, nutrient support for newly planted hybrids, professionalization of coconut hybridization workforce, and support system to hybridization. So, ang pang-apat na program components na nakapaloob sa CFIDP ay ang Farm Rehabilitation and Improvement. Nakapaloob din sa programang ito ay ang Coconut Intercropping Project. At ang programang ito ay katuwang ang ahensya ng Department of Agriculture, HPCDP, na may layuning support ang maliliit na magsasaka ng nyog at ang kanilang mga pamilya upang magkaroon ng matatag na hanap buhay at kita sa pamamagitan ng pagtatanim ng kakao at kape upang mapakinabangan ang kanilang mga lupain upang mapataas pa ang kanilang kita. So, ang mga programa na nakapaloob sa Coconut Intercropping Project ay upang mapaunlad at mapalawak pa ang coconut cacao intercropping farms or coconut coffee intercropping farms, rejuvenation and or rehabilitation of existing coconut coffee or coconut cacao farm, pagpapatayo ng cacao or coffee nursery, at pagpapatayo din ng post-harvest and processing facility. Mga pamantayan or kwalifikasyon ng beneficiaryo ay dapat ang DA ay mag-conduct ng suitability assessment for coconut or coffee cacao production. So may bibigay na lupain for intercropping at ang mga beneficiaryo ay dapat PCA accredited farmers, cooperative or organization, at ang dapat proposed area or proposed farm ay dapat mayroon na access roads for accessibility, for easy monitoring and evaluation. So ang susunod naman po na nakapaloob sa Farm Rehabilitation and Improvement, kasama po ang Animal Integration. Katuwang po sa programang ito ay ang ahensya ng Department of Agriculture, Bureau of Animal Industry o BAI. Ang layunin po ng programang ito ay upang makapagbigay ng pangkabuhayan sa mga magsasaka ng nyog sa pamamagitan ng pag-aalaga ng mga native na hayop upang mapataas pa ang produktibidad or kita ng mga taniman ng nyog. Sa programang ito ay pwedeng makapa-avail ng ang mga coconut farmers ng free-range chicken 50 heads, native pig 5 heads per farmer, native goat 3 head per farmer, native cattle na isang head na female per farmer, at magbibigay ang BAI ng isang head na breeder bull or lalaki. So, ang mga pamantayan para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng programang ito ay dapat unang-una registered siya sa NCFRS, at kung maaari ay merong available na lupa para makapagtanim ng mga damo na pwedeng kainin ng alagang hayop, at mayroong background or experience sa pag-aalaga ng native animals, at kailangan na magbigay ng animal shelter or bahay para sa mga native animals, at dapat ang kanilang farm or area ay dapat mayroon itong access potable supply or mayroong available na inuming tubig sa kanilang farm.
So, ang pangatlong programa po na nakapaloob sa Farm Rehabilitation and Improvement ay ang Dairy Integration. Katuwang po ng programang ito ay ang ahensya ng National Dairy Authority na may layunin upang makapagbigay ng mas maunlad, produktibo at kapaki-pakinabang na mga tanim ng niyog na isinama ang pag-aalaga ng hayop na may gawaing pagawaan ng gatas. At layunin nito na makapagbigay ng karagdagang kita sa mga magsasaka ng niyog at magbigay ng masustansyang pagkain para sa kanilang mga pamilya. So, meron po silang mga program components which includes 10 goat module, 3 cow or carabao module. So, ang layunin po ng programang din ito ay ang ma-improve ang existing na production areas at pagpapalago or expansion ng production areas at pagpapatayo at pagpapaunlad ng mga dairy processing facilities. So, ang mga pamantayan para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ay unang-una, NCFRS Registered Individual Coconut Farmers, at kung organization naman ay dapat PCA accredited organization naman. So, magkakandak ang National Dairy Authority ng suitability assessment sa area base po sa assessment and evaluation ng ahensya. Dapat din po ay nakasaad or nakasali sa Priority Commodity Investment Plan ng LGU ang programang ito ng NDA. So dapat ang mga processing facility po or ang existing na milk processing plants ay dapat magkakalapit sa mga dairy facilities na existing sa mga proposed area. And dapat coconut farmer organization, especially ang co-op na PCA accredited, ay dapat magbigay ng intent letter or to express willingness para makapag-avail ng dairy farming facilities. At dyan po nagtatapos ang ating episode 2 ngayong araw. Muli, ako po si Noel Compra, ang inyong farm caster ngayong araw na ito. Nagpapasalamat po ako sa patuloy po ninyong pagtangkilik sa mga programa po ng Philippine Coconut Authority at sa pagsubaybay po ninyo dito sa School on the Air, Radio Eskwela, Masaganang Kukubuhayan sa Pagdunyogan. Ating napakinggan ang pagpapaliwanag ni Sir Noel Compra, ang Agriculturist 2 ng Philippine Coconut Authority dito sa Cagayan, Isabela sa National Program Components ng Coconut Farmers and Industry Development o CFIDP. Kung mayroon po kayong katanungan o pagkaklaro sa nakalipas na paksa, maaari po kayong mag-text sa ating hotline number 0949-889-6315 para sa mga smart subscribe upang ating sasagutin sa susunod na episode ng ating program. Para naman sa ating kokotanong ngayong episode na ito, anong executive order ang nagpapatibay sa mga magsasaka ng niyog at plano sa pagpapaunlad ng industriyang ito? Inuulit ko po, anong executive order ang nagpapatibay sa mga magsasaka ng niyog at plano sa pagpapaunlad ng industriyang ito? Ipadala ang inyong sagot sa ating hotline numbers 0949-889-6315 para sa mga smart subscribers. Huwag kalimutang isama ang inyong pangalan at address. Abangan ang susunod pang mga episodes ng ating School on the Air for Coconut, Masaganang Kukubuhayan, Radyo Eskwela sa Pagnunugan. Bago po tayo magpaalam ay binabati po natin ang lahat ng Municipal Agriculture ang Distrito 1 ng probinsya ng Cagayan at maging ang lahat ng School on the Air coordinators. Magandang araw po sa inyong lahat. Inanyayahan ko din po ang lahat na palaging tumutok sa ating School on the Air at ang mga program ng himpilang ito. Muli, ako po si J.R. Soriano Batad, pansamantalang namamaalam. Magandang araw po sa ating lahat at God bless. At yan ang Masaganang Kukubuhayan, School on the Air on Coconut Production and Processing, live sa inyong Radyo Eskwela. Ang programang ito ay handog sa inyo ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute.